Hello mga kaibigan, welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano mapupuksa ang mga anay sa loob ng bahay. Kapag pinabayaan mo kasi ang mga anay kaibigan, pwede nitong sirain ang mga kahoy na parte ng iyong bahay, tulad ng mga cabinet, mga pinto, mga kisame, at kahit yung mismong pundasyon ng bahay, pwede nilang sirain. Kaya sa vlog na ito mga kaibigan, ay ituturo ko sa inyo ang iba't ibang paraan para labanan ang mga anay, mula sa DIY hanggang sa mga professional grade na chemical at produkto na ginagamit bilang pest control. Kaya siguraduhin tapusin ang video ito. Bago tayo gumamit ng kahit na anong gamot, kailangan muna nating malaman kung may anay ba talaga sa loob ng inyong bahay. Ito yung mga signs mga kaibigan. May putik o mud tubes sa dingding o mga kahoy. May tunog din na parang hungkag kapag kinakatok ang kahoy. May maliliit na pakpak ng insekto sa sahig. May ibang bahagi ng kahoy na madaling mabasag, madurog. At isa pa ay may amoy na parang mamasa-masang lupa. Kapag nakita na ninyo ang mga ito, malamang ay may colony na ng anay sa loob ng inyong bahay. At mahirap kontrolin ninyong mga kaibigan dahil patuloy sila sa pagdami nun. Unang produkto na pwede mong gamitin ay ang boric acid. Isa ito sa pinaka-common na ginagamit panlaban sa anay. Budburan mo ng boric acid ang infested na kahoy, o kaya ay haluan mo ng tubig at ito ay spray. Pwede mo ring ipahid gamit ang brush. Kapag nakain ang mga anay ito, sinisira nito ang digestive system nila hanggang sila ay mamatay. Mga kilalang produkto pa mga kaibigan ng boric acid ay yung Harris Boric Acid Powder. Nandyan din yung SAP-A Roach Boric Acid. Nandyan din yung Borax Powder. Reminder lang mga kaibigan, magsuot ng gloves at face mask kapag gumagamit ng powder chemicals. Susunod, orange oil. Ang orange oil naman mga kaibigan ay natural na panlaban sa mga dry wood termites. Ito ay may ingredient na tinatawag na delimonin. Binubutas nito ang katawan ng mga anay at mabilis silang namamatay. Paano ito gamitin? Mag-drill ng maliit na butas sa kahoy at i-inject ang orange oil sa loob nito. Mga produkto na pwede mong gamitin: orange guard termite o yung roach killer. Nandiyan ding XT 2000 orange oil. Maganda ito para sa maliliit na mga infestation. Sa segment naman natin na ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin yung malakas na mga termite chemicals na panlaban sa termite. Nandyan ang fipronil. Kung gusto niyo yung mas matinding proteksyon, isa sa pinaka-epektibong chemical ay ang fipronil. Paano ito gumagana? Hindi agad namamatay ang mga anay. Dahil dito, nadadala muna nila ang chemical pabalik sa colony nila. Kaya pati yung reyna ay naabot. Mga sikat na produkto na gamit nito. Ito yung mga sikat na produkto mga kaibigan. Nandiyan ang Thermidor SC. Nandiyan din ang Taurus SC. Nandiyan din ang Fipronil 5% SC formulation. Paano ito gamitin? Hinahalo ito sa tubig, ini-spray sa lupa sa paligid ng bahay. Ini-inject sa mga bitak at ilalim ng sahig. Importanteng paalala mga kaibigan, dahil nga malakas ang chemical na ito, mas mabuting licensed pest control professional ang gumagamit nito, lalo kung may malaking infestation sa lugar ninyo. Ika-apat na pwede mong gamitin kaibigan, itong imidacloprid. Isa sa mga ginagamit ng mga pest control
ay ang imidacloprid. Mga produkto na pwede mong mabili. Premise 200 SC, nandiyan din ang Dominion 2L. Ngayon, paano ito gumagana? Inaapektuhan nito ang nervous system ng mga anay hanggang mamatay sila. Ang application nito ay soil treatment, wood treatment, trenching sa paligid ng bahay. Maganda ito bilang isang long-term barrier protection. Ikalimang produkto, kaibigan, ang Chlor-Pyriflus. May ilang pest control companies pa rin ang gumagamit ng Chlor-Pyriflus para sa matinding infestation. Mga produkto, nandiyan yung Dursban, nandiyan din yung Brodan. Pero tandaan, kaibigan, sa ibang lugar, regulated o limitado ang paggamit nito dahil sa malakas na epekto sa tao at hayop kapag mali ang paggamit. Kaya huwag basta-basta gumamit nito nang walang proper protective equipment. Nandyan din ang termite bait system, mga kaibigan. Sa termite bait system, pwede mong gamitin ang hexafluoron at nobifluoron baits. Isa sa pinaka-safe at pinakamodernong paraan ng termite control ay ang termite baiting system. Ang active ingredients nito ay ang hexafluoron at ang nobifluoron at ang Recruit HD. Paano ito gumagana? Kinakain ng mga anay ang bait tapos dinadala sa colony. Unti-unting namamatay ang buong colony kasama ang queen termite. Maganda ito dahil hindi kailangan ng sobrang dami ng liquid chemical sa bahay. Ikalima, ang Boracare. Kung gusto niyo namang protektahan ang kahoy laban sa future infestation, magandang paggamit ng Boracare. Nandiyan ang active ingredient niya na disodium octaborate tetrahydrate. Paano gamitin? Ipahid ito o spray direkta sa kahoy. Tumitigas ito sa loob ng wood fibers, naging toxic sa anay at wood-boring insects. Protekta ito sa mga cabinets, sa mga trusses at mga wooden furniture. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagkakamaling dapat iwasan. Huwag basta-basta mag-spray ng kerosene o diesel sa loob ng bahay. Huwag magsunog ng kahoy sa loob ng bahay. Huwag maghalo ng iba't ibang chemical. Huwag gumamit ng industrial chemicals nang walang PPE. Delikado ito sa kalusugan at pwedeng magdulot ng sunog or poisoning. Ngayon, paano naman maiwasan ang anay? Para hindi na bumalik ang anay, mga kaibigan, ayusin ang mga tagas ng tubig. Panatilihing tuyo ang mga kahoy at huwag magtambak ng kahoy malapit sa bahay. Regular na mag-inspeksyon. Magpa-termite treatment kada isang taon. Prevention pa rin ang pinaka-importanting paraan, kaibigan. So ayan, mga kaibigan, mga produkto. Nandyan ang Sentricon system. Iyan ang iba't ibang paraan at chemical na ginagamit para mapuksa ang mga anay sa loob ng bahay. Kung maliit pa lang infestation, pwede ka mag-DIY, kaibigan, tulad ng boric acid at orange oil. Pero kapag malala na, mas mabuting tumawag ka na lang ng professional pest control para masiguro mong buong colony ang mawawala. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, mga kaibigan, ay huwag sanang kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe. I-comment nyo din kung anong experience ninyo sa anay dito sa loob ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Kita-kits uli sa next vlog.